Gabi pa lang, nag-usap na kami ng asawa ko na maaga kaming aalis, kinabukasan. Dapat mga alas 7, nakalis na kami ng bahay. Kaya tinanong ko siya kung anong oras ako dapat mag-alarm. Sabi niya 5:40 mag-alarm ka na. Oo nga naman, para meron na akong time na mag-prepare ng pagkain na dadalhin namin para bukas. So ayan, ako maaga nagising, tapos kasunod ko yung bunso ko kasi narinig niya yung ingay na ginagawa ko sa kusina. O di iniready ko na rin siya. Kaya kaming dalawa, naka-ready na, naka-prepare na yung aming gamit. Tapos nakita ko yung mag-ama, tulog pa rin. Kaya sa isip ko, kung alas 7 kami aalis niyan, ay bakit tulog pa rin sila? Dapat gising na sila, diba? So ginising ko sila. O ayan, yung plano na alas 7, na uwi ng alas 8. Diba? Late na kami kung akit kami ng summit. Ako ang madalas late sa aming laharan. Bakit? Kasi nag-aano pa ako nag-video-video, nagpipicture-picture, tapos tinitignan ko pa yung paligid kasi hanggang ngayon naiinosentahin talaga ako sa ganda ng paligid namin. So mula sa parking hanggang dito sa tinatawag nilang Blue Lake, 1 hour yung nilakad namin. Sabi ng asawa ko, mag-post muna kami dito. Kung nagugutom kami, kumain kami, kung nauhaw kami, uminom na kami. Kasi once na mag-start uli kami maglakad, wala nang stop, wala nang post. Ako naman, instead na nagkakain or nagiinom dyan, ang ginawa ko ay todo picture at todo video ang lola nyo. Kasi nga, sinusulit ko talaga ang ganda ng paligid. Actually, 2 times na itong pagpunta namin dito. Pero ang goal namin ngayon is umakyat ng summit. So, nandito lang kami for today para mag-break, kumain, uminom. So, ayan. Ano pa lang nito, alas 10, kaya medyo maaga, wala pang masyadong tao. Kita nyo nga naman, diba? Meron dito, mga 2 tent, dito sila natulog. Actually, pwede kang mag-camping. O ayan, 'di ba? Enjoy na enjoy ang lola nyo sa pagvi-video, 'di ba? Ang ganda-ganda kasi ng paligid niya. Ayan, si Kesha kumakain ng saging. Si Alec wala lang, nilalamig siya. So, papunta na kami ngayon sa second destination namin. Papunta kami ng Caban. Yung tinatawag nila ditong Caban de Zeguy. Yun yung name niya. Mula naman dito sa Blue Lake hanggang Caban, mga 2 hours and 5 minutes ang lakad. Pero kami, sa halip na maging 2 hours and 5 minutes ang lakad, inabot kami ng 3 hours. Kasi nga, si Alec wala sa mood maglalakad. Kaya panay ang post. Panay ang reklamo niya, napapagod na daw siya. Kasi nga, ang aga niya nagising. Ganyan siya pag maaga nagigising, tinatamad maglakad. O ayan, paakit na kami, 'di ba? Ewan ko kay Shara kung anong tinuturo niya dito. Eto, pupunta na kami ng Cabanyan. Dito nung time na to, mga bato-bato na to kasi medyo mataas na nga. Eto, medyo slide siya kaya medyo nakakatakot. Sige siya, ay talaga niya magpatulong. Gusto niya siya lang talagang maglakad mag-isa. Hindi ako naman, binibidyo ko lang sila mag-aama. Si Alec medyo tamad na talaga siya maglakad kaya binuhat na siya ng kanyang papa. Pero every time na may flat area, binababa siya para kahit papano naman makapagpahinga naman yung ama niya, 'di ba? Kasi ang bigat-bigat niya tapos ang akyatan namin pa-slant. So talagang masakit sa binti. Ito medyo medyo flat. Pero ay pa rin niya talagang bumaba. Eto, after nitong lakaran na ito, yung Caban na yan, yung Caban. Ayan, nakita nyo ba yung maliit na bahay na yan? Yun yung Caban, yung pahingahan. 'Di ba? Eto, ako enjoy lang sa paglalakad. Kahit na nakakapagod sobra, sa totoo lang, nakakapagod naman talagang umakyat ng bundok. Kasi masakit sa binti, masakit sa paa. Pero, taas kamay ko dito sa kay Keshara kasi hindi siya nagrereklamo talaga ever since. 3 years old pa lang siya, nag-start na siya maglakad. Nag-start na rin siya mag-akit ng bundok. Mula nung dumating kami dito sa Europe. Every time na nagrereklamo si Alec, ini-encourage namin siya na, go anak, kaya mo yan. Wag kang lagi nagko-complain ng pagod. Kasi kung lagi nagko-complain ng pagod, talaga ma-feel mo yung pagod. I-enjoy mo yung view. Kasi once na ma-enjoy mo yung view, hindi mo maiisip na pagod ka 'di ba? So ayan, nakarating na kami ng Caban.
Medyo nagsila kami doon ng konti. Enjoy lang namin yung view doon sa taas, tapos bumaba na rin kami. Hindi na kami tumuloy doon sa summit kasi nga kung tutuloy kami, gagabihin kami pa uwi. O ngayon, si Kesha, tinawag ako habang naglalakad siya. Sabi niya, Mama, in 20 years, aakit ako ng pinakamatas na bundok. Aakitin daw niya ang Mount Everest. Isasama daw niya si Tendi, yung guide doon sa Mount Everest. Na-meet niya na yun once nagpunta siya dito sa Switzerland. So, ako naman, tuwang-tuwa kasi meron siyang pangarap sa buhay. Kaya sabi ko, go anak, kung yan ang pangarap mo, isusupport ka namin ni papa mo. Pag-iipunan at pag-iipunan namin yan kung gusto mo talagang umakyat doon. As a parents, kailangan nating i-support ang pangarap ng ating mga anak. Huwag po natin silang i-discourage.